'To mga kapatid, PBBM umapila sa ASEAN at matapang na nagsalita mga tol 'no, versus sa mga nag-aambisyon o sa nag-aambisyong dominahin daw ang South China Sea mga kapatid. Alam niyo na kung sino 'yon. So panoorin natin 'to mga tol. Yung mga ganitong klaseng presidente mga tol, hindi man siya perfect 'no, pero pag-usapang pagtatanggol sa bansa at talagang hindi niya papayagang makuha ng ibang mga bansa o ibang, bansa itong ating soberanya, yan ang dapat nating sinusuportahan. Kasi talagang ang ang focus niya mga tol protektahan, yung Pilipinas at saka yung interest natin, 'di ba? So ito panoorin natin 'to mula sa UNTV News mga tol. Nel, ano ang mga naging pahayag ni Pangulong Marcos ukol sa usapin sa West Philippine Sea? Yes, Monica, sa retreat session ng ASEAN leaders, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa South China Sea. Yan. Pakinggan natin yung sasabihin niya. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dapat mamayani ang sinumang nais guluhin ng kapayapaan sa rehiyon para sa pansariling kapakanan. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Pinabulaanan din niya na ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang nagbabangga ang dalawang makapangyarihang bansa. O yan kasi yung sinasabi ng China at sinasabi ng mga pro-China. Ayaw nila sa US kasi US daw ang isang sanhi ng gulo. Yung wala daw US dito, payapa naman daw tayo rito. Yun ang sabi nila mga tol. No, ang gusto kasi mangyari ng China mga tol, di ba? Yung South China Sea o yung karagatan na yan. 'Di ba, hinati-hati yan ng UNCLOS para bawat bansa may bahagi diyan. Merong territorial at saka merong exclusive economic zone. So, wag na nating banggitin 'yung sa iba. Sa Pilipinas na lang, 'di ba? Sabi 12 nautical miles daw mula sa ating kalupaan, yan ang ating territorial. O, teritoryo natin 'yun 12 nautical miles. Tapos yung 200 nautical miles, mga tol, yun naman ang ating exclusive economic zone. So may karapatan tayo doon. No, pumirma China, pirma sila sa UNCLOS 1982 mga tol. Siyempre 'pag pumirma ka, ine-expect natin na okay ang usapan. Nakapirma ka 'di ba? Ang problema mga tol, pagkatapos pumirma nitong in-check mga tol, ayaw nilang tanggapin, no, yung claim ng Pilipinas. Ayaw nilang tanggapin. Ang ginigiit nila mga tol is yung 10 dash line na inaangkin nila mga tol, yung halos kabuuan ng karagatan na yan. Halos sakupin na rin yung kabuuan 80% o 90% ng West Philippine Sea. Sa madaling salita, wala tayong dagat. 'Di ba? Wala tayong karagatan dito sa west. Dito lang tayo sa kabilang side, no? Yung karagatan natin dito wala, 'di ba? Kaso napapalibutan tayo ng karagatan eh. Paano yung mga taong nandirito sa bahaging 'to na nakatutok sa west? Saan sila mangingisda dun sa kabilang part? Buti naman sana kung 3 hakbang lang 'yun. 'Di ba? Syempre ang pamumuhay nila yun dito. Mga tol, ayaw ng China yun, gusto nila kanila yung buong yun mga tol, 'di ba? Napakaganid, napakadamot nila mga tol, 'di ba? Tapos ang sinasabi nila nagsisimula daw ng gulo is yung banggaan ng dalawang malupit na bansa, malaking bansa, Pilipinas at saka US. Hindi, 'di ba? Kasi meron tayong interest dito sa West Philippine Sea na kine-claim at inaangkin ng China. So nandyan man o wala ang US mga tol, kine-claim natin 'to, 'di ba? Kaya nga tayo nagsampa ng kaso dito sa arbitral tribunal 'di ba? Ang problema mga tol, hindi rin naman 'yun kinikilala ng China. So problema talaga itong China mga tol. Kaunawaan sa South China Sea ay ang nagbabangga ang dalawang makapangyarihang bansa. Hindi The yan ang reason. Philippines firmly rejects misleading narratives Tama. that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. Tama, o 'di ba? Kasi kung sasabihin mo na ang dahilan ng kaguluhan dito sa West Philippines ay banggaan ng dalawang makapangyarihang bansa, o say parang sinabi mo na rin na walang kwenta yung claim natin, 'di ba? Kung walang US, wala tayong claim, ganun ba 'yon? Kalokohan din yung narrative nung iba eh.
Kaya dapat mga tol, aware tayo sa lahat ng mga naririnig nating balita na lalo-lalo na sa mga pro-China, sa mga anti-US, mga tol. agency, but it also disregards our own legitimate interests. Walang partikular na tinukoy na mga bansa si Pangulong Marcos. Alam na. Ipinahayag pa ni PBBM sa ASEAN leaders na malayo pa sa ngayon na matamo ang kapayapaan sa South China Sea. Nakakalungkot Your man. Majesty, Excellencies, our vision for the South China Sea is a sea of peace, stability, and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality. Nanawagan rin na suporta ang Pangulo para maisakatuparan ang ASEAN Defense Ministers Meeting Guidelines for Maritime Interaction. Isa itong joint declaration kung saan nagkasundo ang ASEAN Defense Ministers na gumawa ng praktikal na hakbang upang maiwasan ang miscalculations at hindi pagkakaunawaan sa karagatan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy na isusulong ang mapayapang pagresolba sa anumang usapin sa rehiyon. Kaninang umaga, naganap naman ang ASEAN-China Summit. Dumating sa Jakarta, Indonesia si Chinese Premier Li Keqiang. Binigyan diin niya ang patuloy na magandang relasyon at ugnayan sa member states ng China sa ASEAN. Kung mayroon man anyang hindi pagkakaunawaan ay dinadaan naman ito sa dialogo at konsultasyon. Ang lupit nyo talaga magsinungaling. Ang lupit nyo talaga magmalinis. No? Nakakainis. Ang lupit nila magmalinis, no? Anyang hindi pagkakaunawaan ay dinadaan naman ito sa dialogo at konsultasyon. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation, and consistently deepen practical cooperation in the traditional and non-traditional security fields. Sa intervention ni Pangulong Marcos, tinalakay niya ang halaga ng pagsunod sa international law upang matamo ang kapayapaan sa rehiyon. Binanggit ni PBBM ang patuloy na pagkilala ng bansa sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Ayon pa kay Pangulong Marcos, nananatiling target ng ASEAN ang maagang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Yan, no? Sampal nyo sa mga, sampal sa mukha ng China, mga tol. UNCLOS, international law, mga tol. Binabaliwala ng China yan. Sa isang larawan, makikita naman na magkausap sina Pangulong Marcos at Premier Lee. Wala pang detalye kung ano ang napag-usapan ng dalawa. Nako. Kanina naman ay Monica na naganap ang bilateral meeting ng Pilipinas at Canada kung saan nakaharap ni Pangulong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, kung saan ipinahayag ng Canadian Prime Minister ang kanyang katuwaan na magkaroon ng kauna-unang Filipino-Canadian Minister of Small Businesses. Inimbitahan din ng opisyal si Pangulong Marcos na bumisita sa Canada at ngayon lamang hapon ay halos katatapos lang din yung ASEAN US Summit kung saan si US President Kamala Harris ang humarap sa ASEAN ngayong hapon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Nel, maliban dun sa nakita natin na brief encounter ni Pangulong Marcos kay Chinese Premier Li Keqiang, magkakaroon ba ng pagkakataon na magpulong ang dalawa? Ukol naman sa bilateral meeting na schedule sa China ay walang schedule sa ngayon. Wala tayong update kung magkakaroon nga ng pagpupulong ang dalawang leader. Yan, yung picture na yan. Pero mo, president, tapos ang haharap sa'yo, ganun lang. Dapat yung president din, di ba? Ang problema, useless din naman sila kausap so baliwala din mga tol. Di ba? Ang gusto nila, usapan daw, kunyari, usapan, pero sila pa rin ang masusunod. Yun ang mahirap doon. Yan ay kumbaga sa sideline lang siguro na bago magsimula o pagkatapos nitong ASEAN-China Summit. Ang naka-schedule lamang na pulong ngayon, bilateral meeting, ay sa Vietnam at kanina nga ay naganap yung bilateral meeting naman sa Canada. At ayon nga dito kay US Ambassador Philippine Ambassador to the Philippines, Romualdez, ay ngayon isinasapinal pa kung magkakaroon naman ng trilateral meeting ang Pilipinas sa US at sa Japan. At antabayan na natin yung mga schedule pa na magaganap dahil hanggang bukas pa yan, Monica, sa mga
yung magaganap na summit at mga bilateral meetings. Mhm. At nalhuling tanong na lang kasi talagang mainit na usapin ng West Philippine Sea lalo na nitong mga nakaraang Yeah. buwan. Ilang encounters yung ating naranasan with the Chinese vessels no, dyan sa West Philippine Sea. May nabanggit ba si Pangulong Marcos kasi ang nais niya ay sabi niya mapayapang paraan. Paano niya gagawin itong mapayapang paraan na ito? May nabanggit ba si Pangulong Marcos? Matagal na rin niyang binabanggit itong polisiya na to at sa mga nakaraang administrasyon ay kumbaga sa termino ay ina-adapt ng mga administrasyon yung mapayapang pagresolba sa resolution na ito, mga dispute na ito. Ito ay sa pamamagitan ng mapayapang pakikipag-usap, dialogo at nabanggit din ito ni Pangulong Marcos na mga nakaraan yung direct communication. Tawag doon high-level communications, yung mga matataas na opisyal ng Pilipinas makikipag-ugnayan sa counterpart niya sa China para ma-resolve kung ano man yung mga usapin na ito. So, sa pamamagitan Pinipilit pa rin nila magkaroon ng solusyon no, sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito sa China. Kahit na malinaw pa sa sikat ng araw, firm ang claim ng China, hindi nila kikilalanin yung 2016 Arbitral Ruling Award na napanalo ng Pilipinas, di ba? Hindi nila kikilalanin yon. At hindi nila tatanggapin yon kahit kailan. At malinaw pa sa sikat ng araw mga tol, ang sinasabi nila na undisputed daw nga, sabi nga ganun hindi na maitatangging pagka-claim nila rito sa dito sa pinag-uusapang mga teritoryo o mga lugar mga tol sa West Philippine Sea. So ano pang klaseng pakikipag-usap ang ating gagawin diyan, 'di ba? Wala na talaga, 'di ba? Useless. No, gumagawa na lang ng paraan ng gobyerno natin baka sakaling mahilot pa pero wala na talaga mga tol 'di ba? Kung nakikita natin, siguro maliban na lang kung magpapalit sila ng presidente doon, 'di ba? Baka sakali pa. noon ay nagiging O kaya kung hindi na magiging komunista yung bansang yun, baka sakali din. Parang imposible din naman, 'di ba? kumbaga kalmado ang lahat para ma-resolve yung anuman dispute at sana yun nga inaantabayanan natin yung magiging pahayag ng ASEAN kasi sa pagtatapos tuwing magtatapos yung ASEAN summit, Monica, ay naglalabas ng joint communique o yung statement ang buong ASEAN ukol sa iba't ibang issue sa riyon at inaantabayanan natin kung mababanggit yung South China Sea issue na yan. Alright. No, ito nga mga katol, no, parang hindi kasi walang communication no dun sa China. Kasi halimbawa nakikipag-usap tayo sa mga matataas na official nila. Tapos mababalitaan natin okay naman daw, okay naman yung naging pag-uusap, nagbigayan naman daw ng kanilang mga saloobin. Okay, okay na, tapos na yung usapan. Tapos few days later, biglang eto na naman ang mga maritime militia vessels ng China. Eto na naman yung mga CCG nila, mga tol. Nangaharang na naman, 'di ba? Tapos biglang maglalabas na naman ng pahayag si Mao Ning, 'di ba? Si Wang Wenbin, yung mga kilala na nating mga laging nagsasalita sa kanila Ang Pilipinas daw illegal na pumasok sa kanilang teritoryo, 'di ba, mga tol? So para saan pa yung mga usapin na yan na pag-uusap na yan? Wala na talagang silbi, 'di ba? Mhm. Kasi ilang taon na rin to, Nel, no, na Tama. nararanasan ng Pilipinas. Sana after this ASEAN Summit ay makakita tayo ng significant changes dyan sa West Philippine Sea. Yeah. Maraming salamat, Nel Maribohok, live mula sa Jakarta. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba mga tol at pwede mong ihayag ang iyong saloobin at opinyon. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.